mula sa UP Diliman, Professor Edna Co, dating Dean at sa kasalukuyang Professorial Lecturer ng Public Administration. Magandang hapon po, Professor Edna. Magandang hapon. Maraming salamat sa imbitasyon, Carlo and Cleve. It's nice to be here. Yes, maraming salamat po sa pagdalo. No? Ano po yung masasabi nyo ngayon sa kasalukuyan na progress o yung inaabot ng mga investigasyon dito sa flood control projects? Kasi I think marami dun sa mga nagrarally ngayong araw, merong disappointment dun sa progress ng mga investigation so far. Kayo po? Actually, napaka-normal at natural na yung ating mga kababayan, hinahanap nila ano na bang nangyari dito sa investigasyon, sa pagpapalalim ng pag-unawa, anong resulta nitong ating flood project scandal, yung sinasabing allegedly, ito yung corruption. Natural yun sa isang lipunan, natural din sa isang demokrasya, na pag may narinig na ilang sakit sa pamamahala, sa governance, merong populasyon o yung bahagi ng populasyon natin na inuusisa, gustong alamin, which is magandang signo ng isang concerned citizen. No? Citizenship yun At sa aking palagay, yung pag-express, pagpapakita ng kanilang pag-usisa at yung pagre-raise ng tanong, yung demonstrasyon, bahagi ito ng demokrasya And ang Pilipinas, hindi natin gini-give up yung demokrasya, di ba? Alam natin, kababayan natin, hinahanap yung sagot. Ang gusto ko lang ipunto, hindi tumitigil yung paghahanap ng sagot dun sa katanungan ng mga kababayan natin. Kaya lang, iba-iba yung attitude. Yung iba naiinip, bakit ang tagal? Yung iba naman, okay lang, dahan-dahan naririnig natin yung mga ilang resulta. Alam na natin, merong ilang nako-convict na, no? Yung kailangan, pumasok na sila sa dormitoryo ng kulungan. So, itong mga response ito. Pero kasi yung kabagalan partly, dahil ito dun sa masusi, yung tawag natin due process. Kailangan magkaroon ng due process, hindi ba? Demokrasya ang mag-rally, demokrasya ang i-demand at marinig yung sagot dun sa alleged corruption. Pero demokrasya din na pakinggan kung ano ang datos, ang impormasyon, yung ebidensya, para sigurado tayo na wala tayong unfairness na nagagawa. No? Yes. So sa akin, normal itong bahagi ng pamamahala, ng governance, normal itong bahagi ng isang demokrasya. Yes. Pinag-uusapan nga din natin kanina, Carlo, no, na yung demokrasya kasi, sabi nga ni Professor Edna Co, bahagi dyan yung kalayaan natin sa pagpoprotesta, pamamahayag, lalo na may mga anumalyang proyekto yung ating pamahalaan. Pero bahagi din kasi ng kasaysayan natin bilang mga tao at bilang mga Pilipino sa isang demokrasya, nakikilahok din tayo sa pamamahala at naghihingi tayo ng mga reforma, 'di ba? Para bukod sa rally, Professor Edna, ano ba talaga din yung mga dapat na maging mga pagbabago doon po sa ating halimbawa sa budget, no? Pagbabago sa baka may panibago ba dapat na patakaran, batas tungkol sa corruption para talagang magbago po yung para mabawasan yung katiwalian sa pamahalaan. Bilang eksperto po, ano po yung mga reforms na tingin yung kinakailangan? Oo. Yung parang tanong na moving forward. Gusto nating malaman yung resulta na ano ang extent ng anomalya na ginawa. At dahil dito, yung paggawa na ng resolution. Ano ba ang next step? May nakikita ako na may ilang panimulang steps. Halimbawa, yung pag-identify, pagtukoy na ng magkano ang amount na nalustay, nawala, at magkano yung bumabalik at ibabalik na. Okay. No? So sa akin, progress yon. Although syempre, mga kababayan natin, hindi naman nakokontento na yun lang ba, di ba? Pero I think yung steps, importante yan na sige, pero dahan-dahan, kailangan talagang bumalik sa bayan, yung mga nawala. Okay. So ito, ina-attempt ito ng ating kasalukuyang namumuno
At inilalatag nila yung impormasyon tungkol dyan di ba? Pero syempre, hindi pa sapat. Unfinished business ito ongoing yung proseso. So, kailangan, although nagdi-demand ang ating mga kababayan, pero dapat medyo may konti tayong pasensya. At tama naman yon, may pressure sila. At dahil dito, ang namumuno ng bayan, nagre-responde dun sa demand ng ating kababayan. Hindi naman siya natutulog, pero dapat fair, just, at sigurado tayo dun sa ating mga impormasyon. Parang nagkakaroon na tayo dito ng lecture on public administration. Oo, Diba? at- Yung feedback system di ba? Yung Oo, protesta, oo, yung yung- mga oo. panawagan para sa reforma, parang may loop naman na babalik. Oo, correct. Magkakaroon ng pagbabago dun sa mga namumuno. Gusto ko idagdag clear Yes, dun sa Prof. lecture. Sige Ano po, kasi yung governance, hindi yan isang bahagi lang Yung mamamayan, isa yon, yung demand ng kababayan natin. Pero yung pamumuno, ano ang tugon, saan dadalhin ito, isang bahagi din yun ng governance. Para patas, yung namumuno at pinamumunuan, parehong may obligasyon. Sa akin, ang mahalaga, hindi tumitigil yung proseso ng governance. No? Ina-address, kailangan yon. So, wag lang siguro tayong hindi natin dapat madaliin na sobrang madali. Baka tayo magkaroon ng unfairness siguro o kaya maling information. Lalo tayong may problema, di ba? Doon sa next steps. Sa usapin nga po ng pamumuno, yung ating mga iba't ibang rally ngayon sa Kamaynilaan, may mga iba't ibang panawagan. No? Aware tayo na may mga nananawagan na dapat palitan na yung parehas na Pangulo, ikalawang Pangulo. Iba naman ay iba yung mga panawagan. No? Anong tingin nyo dito? From the perspective ng pamamahala, no? Ano ba yung kakayanin natin at kakailanganin natin ngayon, no? Ngayong humaharap tayo sa laban sa katiwalian sa pamahalaan. Clive, sabi nga ng mga Gen Z, wait lang. Ako may Gen Z. May Gen Z reference si Prof. Edna. Okay. I love this. Wait lang, kailangan ganun no? Teka muna, meron tayong, meron tayong gusto madalian. Pero hindi nga, dapat kasi, ang hinahanap natin dito, yung positibong resulta ng dapat gawin, pero dapat may proseso ding dinadaanan. Sa governance, importante yung dalawa Yung proseso at saka yung resulta ng ginagawa. 'Di ba? Hindi yung nagmamadali tayo, isa lang ang solution. Isa nga lang ba ang solution? Posibleng hindi lang umalis ang namumuno at pati yung susunod na mamumuno mawawala. Parang chaos yung pupuntahan natin noon, hindi ba? So, si barangay captain ba pwedeng, sige, ako na lang mag-a-ascend. Hindi pwedeng ganun Kasi sa isang demokrasya, dapat may malinaw ano ang succession, ano ang pamumuno. Dapat klaro yon. Once mawala ang namumuno, baka tayo pulutin kung saan. Di ba? So, chaos ang aabuti natin. So, kailangan medyo dahan-dahan, maging masinop. Kasi sa governance, malaki yung importansya ng process, yung procedure. Kasi yung procedure nagdi-determine, nagtatakda ng resulta. Di ba? Pero ang tanong kasi para sa mga kababayan natin, pangalawang iteration na ito ng trillion peso march, no? Oo. At pati yung pagkilos sa Luneta Luneta. 2.0 na 2.0 na nga. So nakakadalawang 2.0. ulit na. Okay. Kasi parang isang malakihang biglaan, tapos pagkatapos parang tila ano na ba ang susunod? Ako ang tingin ko yung patuloy na tinatawag natin na mass movement, pagpapakita ng lakas at puwersa ng kababayan. Ito yung nagsasabi na kailangan naming humihingi ang bayan, ang ating kababayan, ng mga sagot doon sa tanong. Yun naman At palagay ko, hanggat hindi ang pamunuan, hindi tumitigil na maghanap ng mga impormasyon at iniuulat sa bayan, okay yun pero hindi kasi pwedeng overnight. Merong lahat solusyon, Kasi governance is about fairness, tama, kawastuhan ng proseso. Otherwise, pwedeng hindi maging democratic ang governance, hindi ba? Pero siguro yung isa rin, ang punto ko lang, kung ano man yung resulta na nakikita ng investigation, ICI,
maganda ibahagi talaga sa bayan, no? Maging bukas na ibahagi. Kasi yun yung hinihingi at hinihintay. May mga ano nga din po no, may mga question dun sa ICI kasi bagamat may polisiya na ila-live stream ang investigasyon, mukhang marami pa ding executive session. Kaya nga, parang wala pa yatang nala-live stream at all, no? Parang wala akong Wala na-monitor. pa. Opo. Sa inyong perspective ay gaano ba kahalaga na kasali yung mga kababayan natin dun sa investigasyon ng ICI? Kasi mukhang para din hindi na uuwi na nakakaramdam ng galit, frustration ng ating mga kababayan, kailangan makakalahok sila, di ba? At malalaman nila yung investigasyon. Ano pong tingin nyo dyan? Alam mo, nasa kultura ng Pinoy yan no? Partly yung sagot doon sa tanong. Hirap nung tanong ni Kiva. Kasi, Sinagad talaga ang pagiging lecture. Hindi, ni Sunday sinasagot. afternoon. Bumabawi po ako on behalf ng mga estudyante nyo. ang tingin ko dyan, maganda na sa demokrasya, merong kabukasan na nagpa-participate, lumalahok yung ating kababayan. Pero hindi naman everyday nakikinig ang kababayan natin at bawat minuto, bawat araw, pinapakinggan kung anong nangyayari sa ICI. No? Siguro, sa akin middle ground Right. Panapanahon, may sumada ng ilang findings yung ICI na ibahagi sa bayan. Pero hindi rin naman pwede na araw-araw ba yung magsasaka makikinig dyan? Ano naman yung keme nung magsasaka dun sa detalye nung napaka-technical na usapin? Tapos ano rin yung pakialam ng iba pa nating kababayan na hindi naman, ang maganda doon, transparency lang siguro na kung ano ang nakita, findings ng ICI, maibahagi. Pero hindi naman kailangan na bawat isang Pilipino lumalahok, naka-open lahat ang antenga nila. Kasi meron tayong proseso sa demokrasya di ba? Kaya nga may komite, may council. Dapat ginagawa yung trabaho pero ibinabahagi yung transparency. May occasion sana na mas mahusay pa yung transparency. So nabanggit nyo kanina, Prof, no, yung pagkikilahok sa rally ay isang anyo ng civic participation. No? Marami kasi hindi naman nakakadalo. May mga kasi ngayon, team bahay, di ba, for the different reasons. Pero yung po bang panonood, pakikialam at pag-update sa sarili nila, ay uri na rin po ba ng civic participation na maituturing? Oo. Actually, in my early years, nagsawa ako ng kararally, kasasama dyan. Sa universidad, no? Parang Bahagi almost ng buhay estudyante, bahagi ng buhay yan Pero habang may responsibilidad tayong kanya-kanya, hindi ka naman pwedeng lumahok ng diretsyo. Pero maganda, nakikita rin ng bayan na patuloy nagising ang ating mga kababayan, ang mamamayan, binabantayan yung proseso. So sa akin, freedom natin yun, di ba? Na good. Pero dapat maingat din at wasto yung mga findings na lalabas doon sa ginagawang pag-iimbestiga, di ba? Para magkaroon ng justice. Na hindi maging arbitrary Na hindi po. arbitrary. Okay, diba? so mukhang salimbayan na habang tayo po ay nagpaparamdam ng ating galit sa katiwalian, bantayan din natin na hindi maging arbitrary, Oo, no? tama. Na hindi parang magtuturuan. O yan, involve yan, di ba? May videong lalabas na hindi natin minsan mapagkatiwalaan kung saan galing ang video, di ba po? At magsasabi na lang na kasali ang mga yan sa corruption din, di ba? Nang hindi dumaan sa investigasyon. No? Liv, ang gusto ko idagdag dyan, ang ganda nung puntong sinabi mo, ang gusto kong idagdag dyan, lalo na sa panahon ngayon, ang daming fake news. Yes. Yung katotohanan na nadadilute, na anong tawag dito, nadadilute, big sabihin, na sisira, na misinterpret, kasi may ibang information na pumapasok, di ba? Hindi natin alam kung saan galing yan, totoo ba yan. Yun yung isang nakakatakot. Kasi ang kababayan natin, hindi naman lahat, alam nila, ito fake news to Pero sa panahon ngayon ng digital age, ang daling magpadala sa telepono, sa cellphone ng mensahe, hindi natin alam yung katotohanan Pero sa akin, hamon sa administrasyon na ilabas nila panapanaka regular yung updates
anong nangyayari para ito yung official, hindi ba? Tama. Okay. Kasi yung pagbabahagi sa cellphone, medyo namimili ka rin. Tama ba ito? Saan ba galing Bagay ito? maging Diba? mapanuri talaga. Mapanuri. Kailangan maglabas ng official information, di ba? Oo. Tama. Ayan, no, maraming naibahagi sa atin si Professor Ed Naco at dito sa show natin, bawal ang fake news, di ba? Tama. Marami pong salamat sa pagdalo ngayong araw, Professor Ed Naco. Marami Anytime. po kaming natutunan sa inyo.